Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa nangyayaring ito, sa tingin ko dapat ano na to, ang administrasyon ni Marcos, hindi na ito dapat palampasin pa. Masyadong mabait kasi si PBBM. Masyadong mabait. Pero tingnan mo ang ginagawa sa kanya. Tinawag siya kaninang swindler. Sinabi pa ni Baste, isang ulo na lang ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Ano pa ba yun? Tinawag talaga siyang bangag. Kawatan daw, kawatan. Hindi, totoo. Yan yung mga ginamit kanina ni Baste na mga termino. Kawatan, bangag, at swindler. So, yan yung ano. So ngayon, ang sinasabi, ang ano dito, anong gagawin ng gobyerno dito? Nakita nyo nitong nakaraang linggo, kahit nga si Yusek Claire Castro, galit na galit. Kasi nagkakalat ang mga DDS, patay na si Marcos. Mayroon pang isang vlogger na DDS doon sa Dubai, yung Eloy Bugris, grabe. Talagang super bastos. And yet, hinahamon sila. Hinahamon ng administrasyon. Sige, kasuhan nyo ako. Si Harry Roque, hinahamon si Rimulya. Kailangan na talagang may ipakita dito. Kaya nga, itong impeachment ni Sara, dapat nito, maisulong ito. At kahit sa Senado, gamitin na ni Marcos, ni Bongbong, ni PBBM ang kanyang kapangyarihan. Sus naman. Sinasabi lang na walang pakialam ang executive sa impeachment. Bakit? Si Pinoy. Si Pinoy ba hindi nakialam sa impeachment ni Corona? Siyempre, hindi naman niya naaaminin. Siyempre, hindi naman sasabihin yan. Pero mai-impeach ba si Corona kung hindi gumalaw si Pinoy noon? Maraming senador noon ay acquittal kay Corona. Pero nang gumalaw si Pinoy, gumalaw yung mga tao. 'Di ba? Pinag-usapan na namin yan ni Llama sa aming talakayan, 'di ba? Pero dito, grabe na tong ginagawa ng Duterte. Talagang all-out offensive na laban sa Marcos. At kung kinakailangan talaga na magkaisa na ang lahat ng mga persang anti-Duterte, gawin na. Agahan na rin. Kanina, nagkaisa na ang lahat ng persang pro-Duterte. Yun ang tinipo nila kanina. Di dapat magkaroon na rin ng pagkakaisa ng lahat ng persang anti-Duterte. Di ba? Totoo lang. Bakit nagtatriumph ang kasamaan? Dahil hindi gumagalaw ang mabubuti. Di ba? Evil triumph because good men do nothing. Di ba? Yan yung kasabihan eh. Evil triumph because good men do nothing. Ito, ang pwersa ng kasamaan, ang pwersa ng kasinungalingan, napapauna na. Hahayaan mo ba yan bumilo pa ng bumilo yan? Dapat magsimula na rin ang pwersa ng katotohanan, ang pwersa ng kabutihan. Ako ayaw kong sabihin na righteous. Pero alam naman natin Alam naman natin ang kinakatawan ng Duterte, China, patayan, kamastusan, pagmumura, 'di ba? Kawalan ng respeto sa batas. 'Di ba? Alam naman natin kung ano ang nire-represent na pamamahala ng Duterte. Ang kinakatawan na pamamahala ng Duterte ay patayan, pagmumura, kabastusan. Yan yung pamamahala ng Duterte. Ano yan? Everybody happy. Lahat ng kurap natutuwa. Ngayon, anong gagawin ng mga pwersang anti-Duterte? Dapat kumilos na ngayon pa lang. At sa parte naman ni PBBM, siya naman ang presidente. Siya ang ginagrabe dito. At ito ang banta na ito ni Baste, isang ulo lang ang kailangan namin. Tapos itong gago na to, patay na buguan gusto ko man yan, pag inita nila ako, para nagpahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin.
Ito pang maganda. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to kabuok? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Hindi atin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking, pero wala naman di maniwala na sa kanila ngayon. Actually, if you are biased ka towards the article or the headline, you will support that headline. Yung ano lang, traditionally, sanay kasi yung Pilipino na, or yung, not really the Filipinos only, but the entire world, they look up to the mainstream media kasi yun yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated, and it is now it is very well manipulated by no, I do not blame them. May iba lang talaga na talagang rabid na anti-Duterte na mga tulad ng Rappler. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I know this because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ika-cut off, pahihirapan, gamitin yun. The bureaucracies of government have been weaponized by this administration. Basta ako, nagsalita na ako, yun yung nasa puso ko, yun yung nasa isipan ko. Kung maniwala kayo, okay. Hindi kayo maniwala, okay lang din. Kung hindi ko maniwala tayo dito lahat, na Bangag talaga yung gagawin nasa taas, alam nyo na anong gawin nyo. Ilagay natin ang Vice Presidente sa 2028 na Pangulo natin. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Makikita mo na ngayon, pag nakabalik ang Duterte sa poder, sino ang unang gagantihan nila? Marcos yan. Marcos yan. Di ba? Hindi naman tinatago ni Baste, yung salita kanina ni Baste, hindi naman tinatago kung anong gagawin nila pag nanalo sila, pag nakabalik sila sa poder. Di ba? Kaya ano rin to, sa parte ng administrasyon, ano ito, matindi itong mga binitiwan kanina, di ba? Makikita mo, babawiin nila ang poder. Yun ang sinabi kanina. At isa lang na ulo ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Ayan, yan sa totoo lang mga kabunyog. Alam natin kung anong mangyayari pag nakabalik ang Duterte. Alam natin kung anong mangyayari. Paghihiganti yan. Revenge. Maghihiganti yan. Yan yung tema, yan yung kanina, tono ng pagsasalita ni Baste. Sa niya. At gagawin daw nila lahat ng magagawa nila katulad ng ginawa nila ng 2016. Yan mga kabunyog. Kaya, ang bola ngayon na kay PBBM, presidente siya. Gawin niya na ang lahat ng magagawa niya para hindi makabalik ang Duterte. Gawin niya na. Masyado ng galit si Yussi Claire Castro dahil sa ginagawa ng mga DDS. Hindi sasapat dito ang galit lang. Hindi sasapat dito yung bardagulan lang, kikisagutan. Hindi. Alam naman natin ang ginawa ni Duterte. Anong ginawa ni Duterte kay Laila de Lima? Ano ang ginawa kay Sereno? Ano ang ginawa sa ABS-CBN? Diba? Yan yung mga ginawa ni Duterte. Tinanggal si Sereno. Pinasara ang ABS-CBN. Kinasuhan, pinakulong si Laila. Diba? Yun, lahat yun kasamaan ni Duterte. At least ngayon, kung ano man ang dapat gawin para mapigilan na manalo ang Duterte,
dapat gawin na. Sa paraang legal. Sa paraang legal. At saka ito naman para sa kabutihan ng bayan. Yung mapigilan na wag manalo makabalik ang Duterte, para yan sa kabutihan ng bayan. Kung yung mga ginawa nga ni Duterte, hindi naman para sa kabutihan ng bayan, ikasisira nga yun ng bayan eh. Samantalang ito ngayon, kung gagawin mo man ang lahat para mapigilan ang Duterte, gagawin mo yan na naaayon sa batas. Pangalawa, gagawin mo yan para sa ikabubuti ng bayan na wag makabalik ang Duterte. Kasi pag nakabalik ang Duterte, grabe yan. Di ba yan yung sinasabi ni Trillanes? Di ba, mga kabunyog? Yun palang pangulo ka, may magkakalat dyan na sasabihin na patay ka na. Grabe yan. Kaya lang yun na nga. Hindi na to simpleng ganito lang. At ito, nagbabanta na yung mga pro-Duterte. Lahat sila, ang panawagan nila. Anong sabi ni Leandro Libeste? Pag hindi pa napababa, kayo nang bahala kung sino pa ang dapat bumaba. Di ba? Yan yung kanina eh. Kaya ako, ang ko dito, sa ginagawa ngayon ng mga Duterte, talagang todo-todo na sila eh. Ang tanong ngayon, sa part ng administrasyon, ano naman ang gagawin? Anong gagawin? Masyado nang mabait si PBBM. Masyadong dumidistansya. Hindi daw siya involved dyan. Ipakita niya na ang niya. Kasi, pag nakabalik ang Duterte, iyan na ang sinabi ni Baste, isang ulo lang ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Di ba? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Nagbigay na ng marching order si Baste sa lahat ng pro-Duterte. Sabi niya, nagdeklara na tatakbo ang aking kapatid, ang Vice Presidente, gawin na natin ang lahat. Magsimula na tayo. Kumilos na tayong lahat. Yun ang nila. Paano naman yung mga persang anti-Duterte? Ayun. Dapat kumilos na rin. Mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.